Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 195 at 196 sa manhwa series ng Solomax Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita muli sa atin ang patuloy na pag-usad ng puwersa ng Heavenly Demon Divine Sect kasama ang napakaraming bilang ng mga kangshi patungo sa luyang. Nakasalukuyan ngang pinamumunuan ng bagong commander disciple na tinatawag na Scarlet Demonic Spirit. Palihim ngang natutuwa ito sa kamatayan ni Sima sapagkat nakuha nga niya ang pinangahawakan nitong pwesto sa sekta. Sa mga oras ding iyon ay nangangamba etong sina Baiksa mula sa anila ay mahigit 10,000 bilang ng mga kangshi na tinatahak ang kanilang kinaroroonan at bagyang napapaisip kung magagawa nilang manalo laban sa mga ito. Napuna nga din ni Baiksa na kabado ang lahat ng mga individual na naroroon at hindi niya alam kung papaano itataas ang moralidad ng kaniyang mga kasamahan. Hanggang sa nabigla na nga lamang sila noong kumilos etong MK1 at nagtanong etong si Tibon kung hindi pa sila kapwa susugod. Maging etong ang 5 pang espiritu ay hindi maiwasang kutsain silang lahat buhat sa napakadali lamang pala ang mga ito na masiraan ng kalooban. Gayun din kung naduduwag nga raw sila ay mas makabubuting umatras na lamang mula sa digmaang kanilang kinakaharap na labis namang hindi nagustuhang marinig ng mga nasabing martial artist. Malakas nga ang mga ito ay sumigaw na hindi sila mga duwag at kapwa-agarang sumama na rin sa pagsalakay patungo sa hukbo ng mga kangshi. Ito namang si Tibon ay napasulyap sa kalangitan at bagyang natigilan buhat ng nakadama nga raw siya ng klase ng enerhiyang nahahawig sa kanyang bossing na lumampas mula sa itaas nilang bahagi. Samantalang matapos ang naging pagpasok ng binata sa alaala ni Baikilha ay lubos na naunawaan ni Jinyuk ang lahat. Pagkatapos ay inobserbahan nga rin niya ang patuloy na ginagawang duelo ng Soul Chasing Saiyang at Dark Emperor na kasabay na naglalabas at lumilika ng kumpol ng enerhiya. Subalit sa gitna nga ng kanilang pagkilos ay bigla na nga lamang napahinto etong Right Guardian at tuluyang bumagsak sa lapag. Nangangamba nga etong si Wuliang sapagkat kanina pa di umano nahigitan ng Dark Emperor ang kanyang limitasyon. Ngunit ayon naman sa matanda ay hindi nga raw siya maaaring huminto hanggang sa tuluyang maibalik ang internal energy ng Heavenly Demon mula sa kanilang duelo kahit na maging kapalit nito ang kanyang sariling buhay. Do'y kapwa pinigilan na rin siya ng binata sapagkat hindi nga raw siya makakapayag na mamatay etong kanyang guro. Ayon pa kay Jinyuk ay hindi na nga raw niya inaasahang darating pa ang ganitong mga pagkakataon. Tinawag nga niya itong si Chun Yusong at kanilang magkasamang pupunan aniya ang natitirang kakulangan ng enerhiya na kinakailangan ng Heavenly Demon sa pamamagitan ng isa ring duelo upang kanilang masilayan kung gaano nakataas ang antas ng abilidad na tinataglay nitong kanyang dakilang stalker sa kasalukuyan. Napangiti nga ito sa kanyang narinig at agarang naganda ng pag-atake sapagkat ito nga daw di umano ang kanyang nais na mangyari kasabay ng pagtama ng kanyang espada sa kamao nitong si Jinyuk habang gamit-gamit ang skill na Heavenly Demon Divine Art. Ang kanilang isinasagawang duelo ay literal ngang pumukaw sa atensyon nitong dalawang guro at talagang namamangha buhat sa kapwa nga ipinapamalas ng mga ito ang kanilang kausayan gamit ang estilong kanilang nilika. Patuloy naman sa pagme-meditate etong Heavenly Demon kasabay ng patuloy na paglalabas ng enerhiya mula sa duelo nitong dalawa hanggang sa inilahad nga ng system na sapat na ang enerhiyang nalikom nitong si Baikilha kasabay ng pagkakaroon ng napakalakas na pagsabog at binalot ng liwanag ang buong paligid. Pagkahawi nga na makapal na usok ay makikita nating nakatayo na etong Heavenly Demon na tuluyan ng nabawi ang kanyang orihinal na internal energy. Gayun din, batay sa naging matagumpay ang isinagawang panunumbalik ng kapangyarihan nitong si Baikilha ay nakopya na rin nitong binata ang skill niyang Heavenly Demon Divine Art na labis niyang ikinatuwang mapag-alaman. Pagkatapos ay nabigla nga rin siya sapagkat yumuko nga etong Heavenly Demon at nagpahayag ng kanyang taos-pusong pasasalamat mula sa tulong na ipinagkalob sa kanya ni Jinyuk. Masayang-masaya naman etong kanyang guro sapagkat nakuha nga raw ng kanyang disipulo ang respeto ng kanilang leader na siyang pinakamataas na papuring maaaring matanggap ng sinumang individual. Kaya't bahagya nga raw siyang nakakadama ng inggit. Ngunit kapwa nga nabigla ang mga ito buhat sa wala man lamang naging reaksyon etong binata na mas itinutuon ang atensyon sa mga bagay na kanilang dapat pang maisagawa. Binigyang din nga rin ni Jinyuk na sa ngayon nga raw ay kinakailangan nitong kanyang guro at ng Heavenly Demon
na mag-focus sa panunumbalik ng kanilang kausayan at kalusugan buhat ng mahina pa ang kanilang estado. Habang patuloy lamang na hindi makapaniwala etong si Baik Ilha sa klase ng pag-uugali, mayroon etong ating pangunahing tauhan. Labis ngang humahanga etong si Jinyuk buhat sa kabayanihan ng Heavenly Demon laban sa Shub-Niggurath. Gayun din, sa tulong nga daw ng kanyang mga alaala ay natukoy na nitong binata kung saang direksyon niya inihagis at patungo ang Crown of Tyranny. Pagkatapos nga ay natigilan etong si Jinyuk at seryosong isinaad na may patungo sa kanilang direksyon, kasabay ng biglang pagtama ng mga matatalim na kidlat na matagumpay naman niyang nadepensahan gamit ang barrier magic. Do'y nakarinig nga sila ng isang payag na isinasaad na kahit nga raw nasa malayo siya ay kanyang nadarama ang kapangyarihang inilalabas sa tuwing ang dalawang magkasalungat na enerhiya ay magtatagpo. At ito nga ay walang iba kundi si Samadja na agarang kinamusta etong Heavenly Demon. Gulat na gulat nga ito sa kanyang nasisilayan buhat sa kasalukuyang kasakasama nitong traidor niyang Left Guardian ang isa sa 4 na mga itinuturing na Diyos at ito ang tinatawag na Azure Dragon mga master. Labis na hindi makapaniwala etong Heavenly Demon sa kanilang nasasaksiyan sapagkat batay nga raw sa kanyang kaalaman ay nakaselyo itong nasabing dragon. Nagpasalamat naman sa kanya etong si Samadja dahil aniya nangyari nga daw ang lahat ng mga ito buhat sa kanyang kapabayaang maidispatcha ang yaksha sa nakaraan na naging susi upang kanyang matuklasan ang paraan upang magising ang isa sa 4 na Divine Dragon. Gayun din kung papaano ito gawing tagasunod. Do'y kapwa na punangarin nila ang kakatuwang pagkilos ng dragon na ayon pa kay Seyang ay tila ba nagpupumilit nga daw itong makawala sa kontrol nitong Left Guardian. Napuna nga din ito ni Samadja at nawikang likas nga raw ng malakas ang klase ng kaisipan mayroon ang naturang dragon. Ngunit walang imposible kung alam ng isang individual kung papaano ito kokontrolin. Kasabay ng pag-activate ng skill na Solitary Darkness at tuluyang persahang muling kinontrol ang kaisipan, mayroon etong Divine Dragon. Labis namang nababahala etong Heavenly Demon sapagkat mapanganib nga daw ang kanilang kalagayan sa ngayon, lalo na't wala pa siyang sapat na lakas upang mapigilan etong dambuhalang nilalang na nasa kanilang harapan. Ngunit no'y lumapit naman sa kanya etong binata at isinaad na mas makabubuting manatili na muna etong si Baik Ilha sa likurang bahagi at siya na ang bahala. Ayon pa nga sa kanya, na sadyang likas nga raw sa pagkatao nitong si Samadja ang pagnanais ng kontrol sa lahat ng mga bagay. Subalit iba na nga raw ang sitwasyon sa kasalukuyan, habang kasabay na inilabas na rin ang item na Returner's Bracelet. Bagya namang naintriga sa pahayag ng binata etong Left Guardian, habang natatawa naman eto si Jinyuk sapagkat kaniya nga rin daw di umano ipapakita ang bagay na pangtapat sa klase ng lakas mayroon siya habang inactivate na rin ang kanyang ipinakitang item. Pagkatapos ay ating masisilayan etong si Goguma na ayon pa nga kay Alice ay bagyang nagbago nga raw ang pag-uugali matapos ang pakikipaglaban sa yaksha at nagpapakita ng pagkawala ng interes sa pakikipaglaban matapos ang natamong pagkatalo sa naturang nilalang. Sinubukan nga rin siyang kausapin ni T-Bone na samahan siya sa kanyang pagsasanay na agara namang binaliwala lamang nito. At ayon nga din sa binata na marahil ay dahil iyon sa naiwang trauma ng yaksha sa nakaraan, lalo na't marahil ito pa lamang ang unang pagkatalong kanyang nakamit sa buong buhay niya. Kaya't kinakailangan nitong kanyang alaga ng oportunidad na muling maibalik ang tiwala at dignidad sa sarili habang ito ay masisilayan sa kasalukuyang gulat na gulat mula sa klase ng liwanag na bumabalot sa kanyang buong katawan. Paliwanag nga ni Jinyuk na maraming paraan upang malagpasan ang isang trauma. Ngunit ang pinaka-epektibong araw sa lahat ay ang muling makalasap ng isang nag-uumapong na tagumpay habang etong ang si Goguma ay tila ba tumilapon mula sa liwanag na nalikha nitong spell ng ating pangunahing tauhan. Gulat na gulat nga etong si Samadja sapagkat etong ang alaga ni Jinyuk ay ipinadala niya sa isang dimensyon na tinatawag na The Endless Mana Forest. Hindi nga makapaniwala etong sina Seyang, Dark Emperor, Wuliang at Chun Yusong buhat sa mga nangyayari at pagkilos na isinasagawa nitong ating pangunahing tauhan. Dahil sa mga oras na iyon ay nagsimula ng magpakita ang tunay at matured na kaanyuan mayroon etong si Goguma na tinatawag palang Acid Dragon mga master. Agad namang nagbigay ng kautusan etong si Samadja sa Divine Dragon upang gumawa ng pag-atake na mabilis nga nitong tinugon at naghanda na sa pagpapakawala ng kanyang unique Holy Spear na tinatawag na Azure Dragon Roaring Cannon. Maging eto ring si Goguma ay ganun ang ginawa at kapwa pinakawalan ang kanyang unique Holy Spear,
Sword of Judgment, at kapwa ang kanilang mga pag-atake ay malakas na sinalubong ang isa't isa. Wala namang sinayang na anumang sandali etong sina Baek Ilha na mabilis na tumakas sa palayo sa nasabing lugar, habang etong si Wuliang ay buo ang tiwala na etong kanyang bossing na si Jinyuk ay tinitiyak na gagapiin etong si Samaja at ililigtas ang lahat ng nasa gitnang palapag ng tore. Maya-maya ay may isang tumilapon ng puno sa direksyon nitong Left Guardian na madali lamang nitong nahiwa. Paglalahad pa nga nito na noong kanyang napag-alaman na kanyang natalo ang Yaksha ay kumbinsido siyang dahil iyon sa tulong ng Dark Emperor. Subalit ang masilayan ang kasalukuyang kaganapan sa kanyang harapan ay labis nga raw niyang hindi makuwang maunawaan. Kaya't seryoso nga niyang natanong etong ating pangunahing tauhan kung sino at ano nga daw ba talaga siya. Sinagot naman siya nitong si Jinyuk na sa kanilang mundo ay mayroong termino nga daw na ginagamit para sa mga taong kagaya niya at kinikilala sila bilang isang veteranong manlalaro. Mabilis na kumilos nga etong binata at sunod-sunod na nagpakawala ng napakaraming bala ng baril sa direksyon nitong si Samaja. Ngunit matagumpay naman itong nadepensahan ng naturang Left Guardian hanggang sa tahakin nga nito ang kanyang blind spot at malapitang itinutok ang hawak niyang baril kasabay ng pagkalabit sa gatilyo. Magkaganoon man ay nagawa pa rin itong makaiwas ni Samaja sa napakadelikadong sitwasyon. Napahanga naman etong si Jinyuk sa kausayang ipinapamalas ng Left Guardian at napapaisip kung bagyang mas mataas ang stats itong tinataglay kumpara sa kanyang dakilang stalker. Nagsalita nga ito at isinaad na sa totoo lamang ay nabigla nga daw siya kanina sa aksyong isinagawa ng binata. Ngunit malamang araw ay masosorpresa at mangangamba din ito oras na masilayan ang kanyang susunod na magiging pagkilos. Do'y inilabas nga niya ang isang special item na tinatawag na White Flame Dragon Orb at masisilayang nagsimulang magsipaglabasan ang napakaraming mga maliliit na dragon sa tabi ni Samaja na nawikang oras na para ipakita din niya ang kanyang tunay at buong lakas na tinataglay mga master.